Well, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Finally, nagsalita na nga si Raymart Santiago. Actually, hindi ko ina-expect na maglalabas ng statement si Raymart Santiago na personal niya ha. Yung sa mga abogado niya, ina-expect ko yun. Of course, kailangan mag-release ng statement. Pero si Raymart, ito, for the first time, ngayon ko lang siya talaga narinig na naglabas ng kanyang salooben. At eto na nga, ginamit ang kanyang Instagram story para ilabas ang kanyang statement. Eto, basahin ko na lang at mabilisan lang ito dahil konting ano lang naman to. Sabi niya ganyan, ilang araw ko rin pinag-isipan kung kailangan ko ba ang personal na magsalita kahit mas matimbang sa akin na manahimik na lang. Siguro ay kailangan ko rin ilabas kahit papano ang aking saloobin para sa aking kapayapaan. Sa loob ng halos 13 taon, pinili kong manahimik at idaan ang lahat sa tamang proseso. Naging mahirap ito dahil ang pangalan na iniingatan at ipinamana ng aking mga magulang ay nadungisan dahil sa mga kasinungalingan at maling akusasyon. Masakit dahil may mga anak kaming nakakaintindi na at naapektuhan ng kanilang mga narinig at nababasa sa media. Nakakadismaya dahil kung makapagsalita ang iba, ay akala mong naging bahagi sila ng aming buhay at ang lahat ay alam nila. Kahit na ganon, alam ko na ang pananahimik ang mas makabubuti para sa aming kanya-kanyang pamilya at mga anak. At alam ko at ng mga tunay na nakakilala sa amin ang katotohanan. Hindi kaila sa akin ang paninira at nakasusuklam na akusasyon ni Mami Inday, ang taong nirespeto, minahal at itinuring kong pangalawang ina. Pero nakakagulat dahil yung tao na dapat na higit na nakakilala sa kanyang anak, ang taong siya mismong walang humpay sa paghingi ng pauman sa akin noong mga nagdaang panahon, ay siya ngayong nagbibitaw ng mga kasinungalingan. Hindi ko lubos maisip kung paano nila nasisikmurang humarap sa publiko at ipahiya ang kanilang sariling pamilya at harap-harapang manira ng ibang tao. Hindi man naging perpekto ang aming pagsasama, malinaw sa aking konsensya na kailanman ay hindi ko nagawa o magagawa ang mga paratang nila. Tinupad ko ang pangako ko sa kanila ni Daddy Pikey, kahit na sarili ko ay tiniyak ko para maprotektahan lang ang anak nila. Higit sa lahat, mahal na mahal ko ang aking mga anak at binigay ko ang higit pa sa nararapat. Naiintindihan ko na kami ay public figures at inaasahang tatanggapin ang bawat komento at kritisismo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naman siguro kalabisan na hingin ko na ang bawat isa ay umiwas sa pagpapahayag ng mga bagay na maaaring makasakit at makasama sa kapakanan ng bawat isa, lalo na sa aming mga anak at sa kanilang kinabukasan. Sa bandang huli, mas pipiliin ko pa ng respeto at na ipaubaya sa panahon na siyang humusga ang maghayag ng katotohanan. Ayon, ganun na ang statement ni Raymart na although, of course, narinig natin, dininay naman niya, tinanggi niya ang mga akusasyon, pero mas pinili niya pa rin sana manahimik na lang. At sana nga, ganun din ang ibang tao, di ba? Yun lang.